bless you, beloved choir members. Let's stand up po mga minamahal. Tayo po'y minsan ng pangmanalangin. Hallelujah. To anoint the Word of God. Tayong lahat ay tumayo mga minamahal. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of dearest Jesus, our God and Savior Jesus Christ, to the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Almeida, we thank you so much for every part of our service today that you have blessed and anointed, hallelujah, and most of all, for moving in our midst, hallelujah, for blessing us with your sweet Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, so please anoint your message of salvation. Anoint the humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Touch the hearts of beloved brethren and visitors, open their understanding to the truth. Praise God, hallelujah, and bless them, O Lord. Help bring forth your message with love and power. Anoint the word, O Lord, and bind the power of darkness, demons, and unbelief, and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Everyone say, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. And now I would like to give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teaching of our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Almeida, and beloved St. Pastor Linus Almeida. Praise God. And ganun din po, mga minamahal to all beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved veteran visitors. Praise God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. And the title of our verses, mga minamahal, ay what kind of soil are you? Praise God. Everybody say, praise the Lord. The sower went out to sow his seed, praise God, hallelujah. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air, hallelujah, devoured it. Now, the parable is this, the seed is the word of God. Isa pong nagtatanim, mga minamahal, sa taniman. At ang kanyang mga tinanim, mga minamahal, ay iba-iba ang pinuntahan. Dahil sa malakas ang hangin, praise God, there's a lot of, maybe that time there was a storm, but he insists, mga minamahal, kung ano talaga ang dapat niyang gawin, mga minamahal, dahil siya nga ay ang masasabi natin na magsasaka or sower, mga minamahal. At sa kanya pong pagtatanim, praise God, meron pong napunta sa tabi ng daan, o masabi natin, it goes to wayside, sa batuhan, it's on the rock, and thorns, madamo, at dawagan, at ang isa naman po ay napunta sa magandang lupa. O pagsabi po tayo, amen, mga minamahal, praise God, o good soil, mga minamahal, iba-ibang klaseng taniman ang pinuntahan ng kanyang buto. At sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, iba-iba rin ang ating pananampalataya at iba-iba rin ang pag-unawa. Bakit, mga minamahal? Depende yan sa pagsasagawa mo sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Depende yan, mga minamahal. It depends on how you love the Lord, mga minamahal. Kung paano mo minamahal ang mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, itong masasabi natin na napunta po, mga minamahal, dito sa lupa ng tabi ng daan, siguro nakikita niyo yan. Merong mga, when you go to Arizona, meron kayong makikitang mga damo na umiikot. Tuyong-tuyo, mga minamahal. At yung mga halaman na yan, pag ito ay tumubo sa tabi ng daan, hindi malalim ang kanyang ugat, mga minamahal. Ibig sabihin po, mga minamahal, mababaw. At yung damo na yan o halaman, pag kinuha mo yan, madaling mabunot. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal?
At ang isa naman po, mga minamahal, yung sinasabi na sa batuhan tumubo, mga minamahal, nakakapit nga sa bato, pero nasa ibabaw naman. Wala sa ilalim. So, ibig sabihin, mga minamahal, yan yung mga iba-ibang kalagayan ng mga Kristiyano sa paglilingkod nila sa mahal na Panginoon. Praise God. Ang iba naman, mga minamahal, ay masasabi natin na tumubo sa madamo at dawagan, napahalo sila sa iba't ibang mga lugar, pero mga minamahal, hindi nila maunawaan, mga minamahal, o masasabi natin, yung kanilang paglilingkod sa Diyos, magulo. Nandoon lang sila, pero hindi talaga nila naiintindihan kung bakit siya naroroon. Kaya nga po, mga minamahal, kailangan malaman mo talaga ano ba ang kalagayan mo sa mahal na Panginoon. And the other one, the last one, napunta ka sa magandang lupa. Pag sinabing magandang lupa, it is a good soil. Pag yang ka tumubo, kahit bunutin mo yan, tutubo ulit dahil malalim ang ugat. Malalim ang kanyang masasabi na kung sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit anong mangyari, dumaan man ang lahat ng bagay, mananatili ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ganun pala, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Kindly pakibasa po ang Lucas chapter 8, verse 5, 8, 11, and 12. Kindly po. Sound. Amen. From the book of Luke, chapter 8, verse 5 to 8, and 11 and 12. All I praise the Lord. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. 6. And some fell upon the rock, and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. And some fell among thorns, and thorns sprung up with it and choked it. And other fell on good ground, and sprung up, and bare fruit 100-fold. And when he had said these things, he cried. He said that hath ears to hear, let him hear. Verse 11. Now the parable is this. The seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, Lucas Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 8, talon sa 11 at 12. Hallelujah, praise the Lord. At ang iba'y nahulog sa batuhan, ang maghasik ay yumaon upang maghasik ng kanyang bunhi. At sa kanyang paghasik, ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan at napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. Sa isa't ang iba'y nahulog sa batuhan at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumigmig. Versikulo 7, at ang iba'y nahulog sa mga dawagan at tumubong kasama ang mga dawag at siya'y ininis. 8, at ang iba'y nahulog sa mabuting lupa at tumubo at nagbunga ng tig-100 pagkasabi niya ng mga bagay nito sa isimigaw. Ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. 11, ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. 12, at ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig kung magkagayoy. Dumarating ang diablo at inaalis ang sakalita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Amen. Praise God. Kaya narinig natin, mga minamahal, hindi ka pala basta magtitiwala, mga minamahal,
sa simpleng paglilingkod mo lang. Once you love God, mga minamahal, kailangan sincero. You're very sincere to the Lord, mga minamahal. Dahil yan po ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. At sinabi rito, mga minamahal, ang mga sa tabi ng daan ay nangakinig kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Yan po ang mangyayari sa mga taong nagiging pabaya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, hindi biro-biro. Hindi biro-biro ang papunta sa langit. Mga minamahal, talagang bibigyan mo ito ng halaga. At walang sorry, mga minamahal. Pag dumating doon, hindi ka na pwede magsabi ng mahal na Panginoon, sorry. At hindi ko po alam na bakit po nangyari sa akin to. Wala na pong ganon, mga minamahal. Automatic po yun. Baka hindi ka na nga matanong ng ganon. Diretso ka na kagad sa impyerno, mga minamahal. So anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Dito pa lang sa lupa, kailangan magsakripisyo ka na ng kaligtasan mo. Praise God. You need to sacrifice yourself. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, present your body, a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ano ipipresenta mo? Katawan. Para saan? Para sa ikababanal. Holy. At paka ito po'y naging may kabanalan ng mga minamahal, ito raw ay magiging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Praise God. Hindi biro-biro ang kabanalan. Mga minamahal, akala po natin basta salita lang yan. Kabanalan, kabanalan. Yung nakikita natin dyan sa labas, mahaba ang damit. Hanggang sa bahay po, hanggang sa pagtulog mo, hanggang sa pagsasalita mo, lahat yan, mga minamahal, may kabahagi sa tinatawag na holiness. Kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos, kung paano ka manamit, lahat po yan, mga minamahal, magkakasama. Walang pinipili ang kabanalan, mga minamahal. Lahat yan. Dahil bakit? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Ako ay banal, kayo rin ay magpakabanal. He is holy, mga minamahal. Hindi lang sa pananamit, mga minamahal, na nandito lamang tayo sa loob ng banal na iglesia. Doon lang tayo mamumuhay ng kabanalan. Hindi po. Kahit na nandun tayo sa ating mga tahanan, maging ang ating mga kababaihan, hallelujah, o ang ating mga mahal sa buhay, hindi po pwedeng mag-short yan. Kahit ang mga brother, nakasando sa bahay, nakashort, hindi po. Mga minamahal. Anong sabi? Without peace and holiness, no man can see the Lord. Kung dating ang mahal ng Panginoon mamaya at wala kang kabanalan, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. It is time, mga minamahal. Baka nakakalimutan po natin, mga minamahal. Baka akala natin ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon ay it is very simple, ganun-ganun na lang. Mga minamahal, hindi po. Kahit na nasa bahay kayo, kahit walang nakakakita sa inyo, ipamumuhay niyo po yan. O ipamumuhay po natin yan. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. In Isaiah chapter 55, verse 11 and 12, kindly. From the book of Isaiah, chapter 55, verses 11 and 12. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Amen. 12. For ye shall go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. Amen. Ang aklat
na Propeta Isaiah talatang 55, versikulo 11, 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa mga bagay na aking pinagsuguan. 12. Sapagkat kayo'y nagsilabas na may kagalakan at papatnubayang may kapayapaan, ang mga bundok at ang mga burol ay magsisibulas sa pag-awit sa harap ninyo at ipakpak ng lahat ng punong kahoy sa parang ang kanilang mga kamay. Amen. Praise God. Ano sinabi mo, mga minamahal? It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. Kaya nga po, mga minamahal, hindi babalik ang lahat ng sinabi mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang iyong pinapanalangin na walang patutunguhan. Hindi mababaliwala, maliban na lamang, mga minamahal, kung ito hindi mo bibigyan ng halaga ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Ito na po ang ating buhay, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo nagpupunta rito sa bahay-sambahan, mga minamahal, na parang okasyon lang. Ito na po ang regular na buhay natin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po ang sabi ng mahal na pastor, mga minamahal, na pinananalangin ng mahal na pastor na bago siya dumating, tayo po ay lahat na nandito. Dito niya tayo lahat kukunin sa bahay-sambahan, panahon ng pananambahan. Kaya nga po, mga minamahal, napakahalaga ng pakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Kahit kaming mga beloved preachers po rito, mga minamahal, nananalangin kami na mahal na Panginoon, kung dumating yung bagay na yan, huwag mo po kaming kalilimutan, mahal na Panginoon. Habang tumatagal ka sa ating mahal na Panginoon, tinitignan mo ang lahat ng bagay. Paano ka magsalita, paano ka kumilos, paano ka mag-isip. Ikaw ba'y nagiging katitisuran? Ikaw ba'y nakakasakit ng damdamin ng ibang tao? Ikaw ba'y nag-iisip ng masama? Yan po'y binabantayan natin lahat yan. Baka mali tayo, mga minamahal. Akala lang natin tama tayo. At ang alam natin, mga minamahal, hallelujah, ang kaaway ng mahal na Panginoon ay laging sumisingit yan sa komunikasyon. Dahil doon na lamang niya tayo pwedeng lulukohin. Mga minamahal, ititwist yung mind natin, mga minamahal, gagawa siya ng kung ano-anong mga salita, mga minamahal. Kaya nga, anong sabi ng mahal na pastor? Kaya nga po minsan, pag tayo nagbabasa ng Biblia, biglang pumapasok sa isip natin yung sinabi, doon namin naaalala yung mga panahon dati na sinasabi ng mahal na pastor. Minsan sabi ng ating beloved Mama Dear, pakinggan niyo ito, mami naman. Sweetheart, bakit pa naman yung mga kapatiran dyan, talagang yan naman pupunta lang dito, hindi naman dumadalo. Grabe po ang mahal na pastor, talagang giver ang mahal na pastor. Binibigyan pa ng mahal na pastor. Tapos kung ano-ano pang sinasabi sa iglesia. Anong sabi ng mahal na pastor? Grabing wisdom. Sweetheart, kung sila ay nagkasala sa akin, hindi sila sa akin nagkasala sa Diyos. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, sa Diyos sila nagkasala. Hindi naman tayo magtatapon sa kanila sa impyerno. Sino ang magja-judge sa bandang huli? Praise God. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon kung saan katutungo. So, ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, hindi pala tayo ang magja-judge. So, anong saysay ng ikagagalit ng bawat isa? Anong saysay, mga minamahal, ng ating mga nakikitang mali? So, kaya pala sinasabi ng mahal na Panginoon, magpanalangin na ng bawat isa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit merong sinasabing love your enemy? Mga minamahal. Yung sinasabing love your enemy, pag hindi mo talaga naiintindihan ng ibig sabihin ng love your enemy, ang mamahalin mo ron yung tao, pero yung ginagawa niya, hindi yun ang mamahalin mo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hindi ka galit sa Kanya,
Galit ka doon sa ginagawa niya. Yun po ang ibig sabihin nun. Dahil ang tao ay natural na nagkakasala. Mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, akala ng iba, love your enemy. Inaway na nga ako, ginawa na nga ako na hindi maganda. Tapos mamahalin ko pa. Pero yun ang nakasulat eh. Hindi lang maipaliwanag ng mabuti. Hindi lang maintindihan ng mabuti kung ano ba ibig sabihin love your enemy. Yung tao, ang mamahalin mo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na gumawa ng masama, gantihan mo rin ng masama. Hindi tinuturo ng Biblia yun, mga minamahal. Amen? Kailangan ang paglilingkod sa Diyos ay napakalawak ng iyong kaisipan. Hindi ka bias, hindi ka one-sided, hindi ka masasabi natin na selfish, mga minamahal. Ganun ang buhay ng Kristiyano, mga minamahal. Dahil hindi biro-biro ang pagpasok sa langit. Buhay na walang hanggan ang ibibigay ng Panginoon. Amen? At doon sa hindi nagsitalima sa salita ng Diyos, mayroon din siyang buhay na walang hanggan sa impyerno. Kaya nga po mga minamahal, lagi po tayong mapagbantay. Hallelujah. Ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon na hindi biro-biro. Kung wala ka talagang gagawin sa bahay, mga minamahal, dumalo. Kung wala ka namang trabaho, o masabi natin mga minamahal na yung panahon na yan ay hindi ka nagtatrabaho, pilitin mo dumalo. Bakit? Kung gaano mo pinagpapahalagahan ang salita ng Diyos, ganun ka rin niya pagpapahalagahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ating pong basahin po mga minamahal. Hallelujah. Ang 1:21 ng Santiago. Kindly. From the book of James, chapter 1, verse 21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ano bang itinanim? Pag ang mahal na Panginoon nagtanim ng kabutihan, nandyan sa ating mga puso nakatanim yan, mga minamahal, kailan naman ay hindi pwedeng matanggal yan. Dahil yan ay nakatanim, mga minamahal. Hindi ka pwedeng maging careless hearer, mga minamahal. Yung basta dumaan lang sa kabilang tenga mo, mga minamahal, okay na. Sa kabila, hindi mo naman naintindihan yung ating iniaaral sa banal na gawain, mga minamahal. Kaya nga po, napakahalaga po, mga minamahal, ng nakatutok palagi ang ating sarili, mga minamahal, pagdating sa salita ng Diyos. Hindi po tayo naggagawa ng salita ng mahal na Panginoon dito na basta-basta lamang, mga minamahal. Habang tumatagal ka sa ating mahal na Panginoon, parang halos hindi ka na nga makagalaw. Bakit po? Dahil pagkilos mo, iniisip mo, baka may masaktan kang kapatiran. Bawat salita mo, ingatan mo yung bibig mo, baka mamaya may masabi kang hindi ka aya-aya sa mahal na Panginoon. Hindi lang para sa amin yan, lahat po tayo, mga minamahal. Dahil ang ating patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Ganon ang pagpapahalaga mo sa salita ng Diyos, mga minamahal. Di bali ka na masaktan. Huwag lang ikaw ang makasakit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang ugali ng Kristiyano. Kahit wala kang kasalanan, ikaw pa nga hingi ng sorry. Bakit ka humingi ng sorry? Wala kang kasalanan. Dahil doon magsisimula ang pagkaunawa niya na siya pala ay mali. Siya talaga pala ang may kasalanan. Pero ang humingi ng sorry, walang kasalanan. Bakit? Nagpakumbaba siya. Ganun po ang sikreto, maminamahal, ng paglilingkod sa Diyos. Ganun ang sikreto, mga minamahal, ng magkakapatid sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo titignan lagi yung sarili mo, mga minamahal. Tayo'y basahan lamang sa harapan ng ating mahal na Panginoon.
Hallelujah. Ang lagi natin nasa isip, bawat kilos natin, mahal na Panginoon, ano po ba ang pagkukulang ko sa iyo? May maramdaman ko ka lang ng konti, umuubo-ubo ka. Mahal na Panginoon, ano ba ang kasalanan ko? Bisa pag nilalagnat ka, mahal na Panginoon, ano ba ang pagkukulang ko? Ganun ang mga maiingat na Kristiyano. Mga minamahal, laging nag-search ng heart. Mga minamahal. Meron bang papanigan ng mahal na Panginoon sa mga taong mapagmataas? Mga minamahal. Eh kung mapagmataas ka, at ikaw ay inalis dyan sa pagmamataas mo, maraming ipapalit ang Panginoon sa atin. Hindi tayo makapagmalaki sa Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, tignan naman natin, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon. Binibigay niya kung ano ang ating mga kahilingan. Binigyan niya tayong kapayapaan, mga minamahal. Number one sa lahat, mga minamahal, yung kapayapaan. Hindi nabibili yan, mga minamahal. Peace of mind, hindi po nabibili yan. Na ngayon po, mga minamahal, masasabi natin kahit meron tayong mga pinagdadaanan na ibang-ibang mga sitwasyon na kalagayan, parang baliwala lang. Bakit? Kino-comfort tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Parang, sige lang, bahala ang Diyos. Ganun po, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Praise God. 1 Corinthians chapter 15, verse 2. From the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Amen. Sa unang Korinto, talatang 15, versikulo 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalatayang walang kabuluhan. Amen. Praise God. Napakalinaw sinasabi, mga minamahal. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. O, ligtas na po tayo, mga minamahal. Dahil tumanggap tayo, nabautismuhan tayo. Pero hindi lang doon nagtatapos. Hindi lang hanggang doon ang kaligtasan natin, mga minamahal. So, sinabi rito, mga minamahal, praise God, sa pamamagitan naman nito'y iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko. So, may pag-iingat. Iingatan mo pala. Kung sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kayo kumilos ng may kabanalan, ingatan mo yun. Dahil yan ang inutos ng mahal na Panginoon. Kung sinabi ng mahal na Panginoon na maging tapat kayo sa pagbibigay, patuloy mo yun. Huwag kang lalabag doon. Ingatan mo yun. Dahil kung hindi mo iingatan yung mga sinabi ng mahal na Panginoon, tayo rin po ang maapektuhan, mga minamahal. Dahil sinabi sa Biblia, mga minamahal, tuldok man o kudlit ay hindi mawawala. It will not change, mga minamahal. Hindi mawawala sa banal na kasulitan, mga minamahal. Mundo man, ha? Langit at ang lupa, mawala. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. O nasaan na kaya tayo ng time na yun, mga minamahal? Wala na tayo dito sa mundong to. Dahil langit man, lupa man, mga minamahal, ang langit, may mga stages yan. Yung first heaven, yun nakikita yung ulap. Yan po ang first heaven, mga minamahal. Yung sa mahal na Panginoon, yun na yung hindi natin nakikita na pagdating ng araw na inihahanda ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya ibig sabihin ngayon pa lang, mga minamahal, ihandaan nyo na yung sarili. Ihanda na natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mamatay, mabuhay, maglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. We are not here, mga minamahal, for friendship. Hindi tayo nandito para maging magkakaibigan. Hindi tayo nandito para magbarkadahan. Malinaw po ba, mga minamahal? It's very clear to everyone, mga minamahal. Naririto tayo dahil umiibig tayo sa ating mahal na Panginoon. Naririto tayo, mga minamahal, dahil dito natin tinatagpo ang salita ng Diyos. Dito ipinaliliwanag, mga minamahal, kung ano talaga ang layunin ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung paano natin ipamumuhay ang salita ng Diyos. Kaya hindi lang tayo basta nakaupo.
nandyan. Hindi lang. Huwag niyong sayangin yung panahon na ang lalayo ng mga lugar natin pinanggalingan at yung iba, mga minamahal, hindi nagtrabaho kahit na matanggal sa trabaho, makadalo lang sa gawain. Tapos pagdating mo rito, hindi mo bibigyan ng halaga yung paglilingkod mo. Kami yung mga preachers, mga minamahal. Lagi namin sinasabi sa aming sarili, mahal na Panginoon, tulungan mo kami. Ipaunawa mo sa aming mga minamahal na kapatid, hallelujah, ang salita ng Diyos. Gamitin mo kami, mahal na Panginoon. Nakakahiya naman sa mga kapatiran, mahal na Panginoon. Ang lalayo ng pinanggalingan. Nagbigay ng totoong panahon, pamasahe. Tapos pagdating dito, papakinggan mo lang, ganun lang. Kailangan, mga minamahal, maipaliwanag ng mabuti sa inyo kung ano ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Aalagaan natin, mga minamahal. Sinong mag-aalaga ng ating relasyon sa Diyos? Tayo rin po, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Kindly pakibasa po ang Matthew chapter 7, verse 26. From the book of Matthew, chapter 7, verse 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto the foolish man, which built his house upon the sand. Mateo Kapitulo 7, versikulo 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Amen. Praise God. Tinan niyo mga minamahal. Pag ikaw pala hindi gumaganap at dumirinig sa salita ng Panginoon, mga minamahal, ikaw ay daw ay isang taong mangmang. Meron palang ganun. Pag hindi mo pinakikinggang mabuti ang salita ng Diyos at hindi mo ginagawa, anong sabi ng Biblia? Ikaw daw ay mangmang. Gusto ba natin yon, mga minamahal? Ang tagal na natin naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hanggang ngayon hindi mo pa naiintindihan ang salita ng Diyos. Hindi mo pa naiintindihan kung paano mo gagawin. Samantalang ang tagal-tagal nang iniaaral sa bawat isa sa atin, masakit ang salita ng Diyos. Pero ang sakit ng salita na yan, mga minamahal, para ikaw ay gumaling. At pag yan naghilom, mga minamahal, yan po ang magiging kalakasan natin sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At pong basahin po, mga minamahal, hallelujah, ang 8:12 ng Lucas. From the book of Luke, chapter 8, verse 12. Those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas talatang 8, versikulo 12. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nakikinig. Kung magagayoy dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso, upang wag silang magsisampalataya at mga gligtas. Amen. Praise God. Ito po yung mga Kristiyano na hindi nagbibigay ng totoong pansin sa salita ng Diyos. Mga minamahal. Kaya nga po kung tayo po mga minamahal ay talagang gusto nating maniguro, mga minamahal, na talagang malaman natin ang salita ng Diyos, isulat nyo. At pagdating sa bahay, basahin nyo ulit, mga minamahal. Alam niyo ba, mga minamahal, sabi ng iba natin mga kapatiran, pag lagi ka palang nagbabasa ng Biblia, para kang napoproject mo, para kang nanonood daw ng palabas sa tunay na buhay. Parang pinakikita sa ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung ikinikwento. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Mga minamahal, hindi ito kwento-kwento lamang. Ito ay buhay. Mga minamahal. At ito ay totoo. Praise God. Wala namang ibang totoo kundi ang salita lang ng Diyos. Kaya nga dito tayo nagbabase ng ating buhay. Dito tayo umaasa.
Kaya nga sinabi, the truth shall make you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ano ba ang katotohanan? Mga minamahal, ang katotohanan ay ang pagsunod sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Basahin po natin mga minamahal ang Lucas o Mateo 3:13-9. From the book of Matthew, chapter 13, verse 19. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. Amen. Mateo Kapitulo 13, versikulo 19. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya na pag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. Amen. Praise God. Nakita niyo mga minamahal? Anong sinabi? Pag hindi mo raw naunawaan, ito kailangan pala na intindihan mo yung inaaral. Kailangan pala na intindihan mo yung sinasabi ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, mga minamahal. So, kung sino man ang hindi nakikinig ng salita ng kaharian, inulit ko mga minamahal para malinaw sa atin. At ito'y hindi niya na pag-unawa. Lahat po ba tayo naiintindihan natin, mga minamahal? Nakakatakot pala pag hindi mo naiintindihan. Pag hindi mo naiintindihan, anong mangyayari, mga minamahal? At hindi niya na pag-unawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Nakakatakot. Dahil hindi mo naiintindihan eh. Kailangan pag lumabas ka ng banal na iglesia, mga minamahal, dala-dala mo yung inaral, dala-dala mo ang salita ng Diyos hanggang sa bahay mo, hanggang sa habang buhay mo, mga minamahal. Dala-dala mo yan. Dahil kung hindi, anong sinabi, mga minamahal? Praise God. Kung hindi mo yan ay dala-dala, mga minamahal, sinabi rito, at nahasik sa kanyang puso, ito ay nahasik sa tabi ng daan, mga minamahal. Ito raw po, mga minamahal, ay paroroonan ng masama. Pag hindi mo naiintindihan ng salita ng Diyos, papalitan po, madaling mapalitan ng masama. So itong aagaw ng iyong pananampalataya. Napakahalaga pala. Katulad po natin dito, mga minamahal, nakikinig tayo. Huwag kang matulog. Praise God. Dahil pag natulog ka, inagaw na ng demonyo yung diwa mo para huwag mong mapakinggan yung napakabahagi na salita ng Diyos na kailangan mong marinig. Dahil ito pala ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Makapag-praise the Lord po ba tayo, mga minamahal? Pakinggan nga natin kung walang natutulog. Say, hallelujah, praise the Lord. Gising. Gising pala. Dahil kung natulog kayo, wala na, naagaw na. Totoo po yun. Kung ano pa yung importante, yung inaral, yung palang kahinaan mo, hindi mo narinig. Kailangan pala yun ang gawin mo, ay naagaw na. Grabe, mga minamahal. Bukod sa naagaw, naging mangmang ka pa sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na makinig ng salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, tapusin na po natin, mga minamahal, Lucas 8:13. Kaya hindi. Malapit na po tayo matapos, mga minamahal. Amen. From the book of Luke, chapter 8, verse 13. (8:13) po ba? 8:13, yeah. They on the rock. They on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy. And these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away.
Sa Tagalog po, Lucas Kapitulo 8, versikulo 13. At ang mga sabatuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita at ang mga ito'y walang ugat na sila sa sandaling panahon ay nagsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Amen. Praise God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal, pwede palang mahiwalay ang salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, lagi natin bibigyan ng pansin ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito po ay talagang tatandaan. Kaya nga po lagi nating sa Pilipinas, mga minamahal, kahit walang Biblia yung mga kapatiran natin, sinusulat. Dahil nakita nila ba, magandang talata ito. Very interesting. Talagang tuwing babasahin ko ito, magbibigay ito sa akin ng kalakasan. Ganun po ang mga Kristiyano. Hanggang maaari isulat sa papel. Dahil pag nababasa mo ito, mga minamahal, nalilipap ka. The Word of God is the food of our soul. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay umawit. Praise God. Ating pagtatapos, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Napakaganda ng mga inaral natin, mga minamahal. Kulang lamang sa oras. Kaya sa linggo, loobin ng mahal na Panginoon, depende po kung sino po yung naka-assign sa pag-preach. Pero tutuloy po natin ito, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord.